kabebe, magandang buhay po. So yun nga po mga kabebe ay yun nga, magmamarites na naman po tayo. Ngayon po ay mag-aalas 5 na po ng hapon. So andito po tayo sa area kung saan yung mga alagang itik natin ay ipapauwi na po natin. So yun nga po mga kabebe, sa hindi pa po mag-alas 5 po ng hapon, dahan-dahan na po natin itong pauwiin itong mga alagang itik natin. Kasi po mga kabebe, medyo madistansya po kasi yung lalakarin po ng mga alagang itik natin. Pag ganito po mga kabebe na pinapastol po natin itong mga alagang itik natin, tas medyo distansya nga po, is kung pwede lang po talaga wag po natin silang persahan na kanang abog-abogon ba. Dapat dahan-dahan lang po talaga sa pag-abog sa ilaha. Kaya nga naman, may stress po yung mga alagang itik natin mga kabebe. Pag tayo nagbabantay nito, kanabitang dulit kayo tayong ganun. Pilit-pilitin mo talaga sila na ipatakbo-takbo. Dapat mga 30 minutes bago yung lakad nila ba, 30 minutes. Tama-tama na makarating sila dun sa kulungan. Kasi nga po mga kabebe ay magpapakain po tayo ng feeds. Yung papakain po ng feeds mga kabebe sa mga alagang itik ko ay optional lang po. Pwede din po na hindi ka magpakain ng duck layer. Pwede din po na magpakain ka ng duck layer. Ano ba yun, Charis? Nagpakain o pwedeng hindi magpakain. Yon. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang itik natin. Patuloy pa din po yung pagbabitamins natin sa mga alagang itik natin mga kabebe. 2 linggo na din po mga kabebe simula po nung na vitamins po tayo sa mga alagang itik natin. At napansin ko po sa pinainom ko po na vitamins mga kabebe, agresibo po talaga itong mga alagang itik natin pagdating po dito sa area. Kasi nga po mga kabebe, pag itong nangingitlog po talaga itong mga alagang itik natin, number 1 po talaga na masasabi natin na mangingitlog na po yung mga pet nila ba, ganoon. Tapos maganda na yung kanang hugis ng katawan nila ba, tas masyado na pong magalaw. Yun po yung maganda mga kabebe pag ganitong pastol po yung mga alagang itik natin. So sa side ko po mga kabebe, nagpapakain po tayo ng duck layer na pakonte-konte lang, at sa ganun ay kahit papaano is may protein din pong nakakain yung mga alagang itik natin. Kasi nga dito nga po sa area mga kabebe, wala po talagang kuhol. So kailangan natin ng protein. Kasi nga, yun nga, sa mga eggshell nga po ng mga alagang itik natin is manipis. So problema natin yun kasi marami yung reject. So yun nga po mga kabebe, iuwi nga po natin itong mga alagang itik natin. Kanina po mga kabebe ay nakapulot po talaga tayo ng itlog. So nag-expect pa din po tayo na tataas pa yung egg production po ng mga pasagdi lang dyan alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, kanina nga po ay nakapulot nga po tayo ng medyo marami-rami po na itlog po ng itik. Kasi kahapon nasa 11 na 3 po yung itlog po ng alagang itik natin. So kanina po mga kabebe is tumaas na naman po ng isang 3. So naging 12 na 3 na po yung itlog ng mga alagang itik natin kanina. So yun nga po mga kabebe, pag may ganitong area nga po tayo, madali lang po talaga yung pera. Kasi mangingitlog po talaga itong mga alagang itik natin pag ganitong pinapastol. Kasi nga may mga iba din po mga kabebe na ayaw nilang pakainin ng duck layer yung mga alaga nilang itik pag ganitong pinapastol. Kasi alam po kasi nila yung disadvantage pag ganito nga po pinapastol yung mga alagang itik natin, tas sinasabayan po natin ng duck layer. So ang mangyayari kasi yun mga kabebe ay may posibilidad po talaga na itong mga alagang itik natin ay hindi na po masyado talaga na maging agresibo po pagdating sa kainan dito sa area. Kasi nga po ay yun nga, naghahanap ka po sila ng duck layer. So yun nga po mga kabebe, sa ngayon po talaga mga kabebe, masasabi ko po talaga na napakaganda po talaga ng ganitong panahon. So nakikita nyo naman po yung patubig ng area natin is umaapaw-apaw na po talaga. So yun nga po mga kabebe, may disadvantage din po pag ganitong umaapaw na po yung tubig.
katulad niya, no? Ang dami na po talagang tubig mga kabebe. Kahit saan ka magpunta, sobrang matubig na po talaga. So, mangyari mga kabebe, pag first timer ka or baguhan ka pa lang, hindi din po maganda yung ganito karaming tubig. Kasi, bakit? Kasi mga kabebe, hindi na po nakakain yung mga alagang itik natin pag masyadong maraming tubig. So, kailangan natin na balanse lang po talaga yung tubig na naabot ng tuka nila. Kasi mas madali nila makain yung konti lang yung tubig. Pero pag ganitong tubig din po mga kabebe is maganda din po yun kasi ay lalo pag sobrang init is hindi po na-stress yung mga alagang itik natin, lalong lalo na ay nakakaligo po sila dito po sa matubig na area. So yun nga po mga kabebe, ito nga mga alagang itik natin kasi nga ay alas 5 na, tama-tama, mga 30 minutes natin silang ilalakad, lakad, kain yung gagawin natin sa kanila. At sa ganun ay pagdating doon sa kulungan ay hindi po talaga masyadong ma-stress itong mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, pagdating nga doon sa bahay kulungan nila is nag-prepare na din po tayo para sa patuka sa kanila na konti lang po talaga mga kabebe. Yung bali isang happy time lang po yung dami po ng ipapatuka natin na duck layer. Ang importante lang po talaga mga kabebe is yun nga, pag uwi nila may makakain sila kahit papaano. Pero alam mo ba mga kabebe, kahit ganun lang po kaliit yung pinapakain natin or ganun lang kakunti yung pinapakain natin sa mga alagang itik natin is yun, maganda din po mga kabebe yung nasasabayan natin pakunti-kunti ng feeds. Pero yun nga, optional lang yun. Depende sa'yo yun mga kabebe kung ano ba talaga yung paraan na gusto mo. Kasi discarding nga po yung tawag dito. Kasi may nagpapastol din po talaga mga kabebe na 50% organic sila, 50% na duck layer. Pero sa akin kasi is yun nga, sabi ko, pag mangitlog nga po itong mga alagang itik ko, ay bibilhan ko po sila ng feeds. At sa ganun ay mas madali, yung hindi sila masyadong mangayayat mga kabebe. Kasi nga, ngayon nga po mga kabebe, pag ganitong nangingitlog na po itong mga alagang itik natin, madali lang po talaga sila mangayayat, lalong-lalo na po yung mga babae. Maapektuhan din po, minsan pati din po yung mga lalaki mga kabebe, malalaman mo talaga na agresibo na yung mga lalaki mag-breed pag yung lalaki natin is medyo mapayat-payat na. Kasi nga po mga kabebe, pag medyo mapayat-payat nga po yung mga lalaki natin ay hindi na po sila gaanong nakakakain kasi nga po ay yun nga, kuha na sila ba, magsige na sila uban-uban sa mga babae na kumakain, tas yun nga, breed lang po talaga sila ng breed. So yun din po yung problema natin. So kailangan po talaga natin silang painumin ng vitamins at pakunti-kunti po na duck layer. So yun nga po mga kabebe, medyo malayo-layo nga po talaga yung area na lalakarin natin kasi doon natin pinastol, doon sa may dulo, dinaan natin dito sa may kanal, idadaan natin, tas doon sa may kulungan doon. Medyo malayo-layo po talaga mga kabebe. Tas ito din po yung mga tao kong marites, yan po. So yun nga po mga kabebe. Kasi nga alas 5 na din po ng hapon, is tansya lang din po tayo na makarating tayo doon sa kulungan nila na mga alas 5:30. At sa ganun ay marilax din po yung mga alagang itik natin na kahit pinapastol natin sila ay hindi po sila gaanong nai-stress. So, yun nga po mga kabebe. Wala pong nabago. Ang nabago lang po talaga is medyo marami-rami na po talaga yung napupulot natin na itlog po ng mga alagang itik natin. Dahil po yun sa paraan po natin mga kabebe na pinapastol lang po talaga itong mga alagang itik natin. So hindi po natin kailangan po talaga mga kabebe na magsimula na malaki talaga yung puhunan na kailangan natin. Kasi pwede po tayong magsimula mga kabebe pag may ganitong area po tayo. Kung isa kang OFW, isa kang retired or gusto mong magsimula dito sa mundo ng duck farming at may ganitong area ka po mga kabebe, masasabi ko po talaga sa iyo na ito po yung negosyong tipid na di ka tinipid. Kasi nga po mga kabebe nung mga nakaraang buwan nga po mga kabebe, simula nung nakapaitlog po tayo,
last nga pa itlog po ng mga alagang itik ko is nung January pa. Hanggang sa nangitlog lang po sila ng nasa 7 tray lang po talaga yung pinakamataas na itlog nila nung sunod-sunod na mga buwan na. Kasi nga po ay dahil nga po yun sa sobrang init po ng panahon. So yun din po yung problema natin mga kabebe sa isang taon. Kaya pag may budget po tayo ay paghandaan po natin ng mabuti. At sa ganun ay kahit sobrang init is ay may maipapatuka po tayo sa mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe. Ngayon nga po mga kabebe ay nakakabawi-bawi na po talaga tayo sa mga alagang itik natin. Yung mga buwan na nalugi po tayo na yun nga, kailangan din po tayo ng tao na magbabantay po ng mga alagang itik natin. So nabawi na po natin mga kabebe kasi nga ngayon nga po mga kabebe, yung isang itlog nga po ngayon dito sa Bukidnon is tumatatak na 10 pesos yung isang piraso. So kung isang tray mga kabebe, may 300 ka na. So, imagine mo, may 12 tray ka everyday. Tapos yung mga alagang itik mo ay yung kalahati ay hindi pa po nangingitlog. So, napakalaki po talaga mga kabebe yung kuhan natin. Yung ganansya ba, malaki po talaga yung mapipera natin. Tapos yung feeds, konti lang yung pinapakain natin. Tapos nangingitlog itong mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe. Ito nga po yung maganda. Nakakapagod lang po talaga mga kabebe pag ganito yun nga, pinapasto lang po talaga itong mga alagang itik natin kasi mas sensitive po talaga itong mga alagang itik natin mga kabebe. Kasi nga pag ganitong nangingitlog na po sila, is doble ingat po talaga tayo kasi madali lang po talaga babagsak po yung egg production po ng mga alagang itik natin pag ganitong nangingitlog na tumataas po yung egg production. So yun po yung number 1 na iwasan natin dito sa free range area. So yun nga po mga kabebe, uwing-uwi na nga po itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, yun lang muna yung imamarites natin kasi bukas mamumulot tayo ng puting ginto at malalaman din po natin kung ilang itlog nga ba bukas kasi nga yung mga alagang itik natin ngayon is busog na busog po talaga. So yun lang po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsabi magandang buhay po sa lahat.